Pasimuno ng gulo mga kapatid, mukhang tukoy na. At may nabanggit na Chinese mga tol, kaya aalamin natin kung may kinalaman ba ito mga tol, no? Well, hindi natin na kinokonfirma pero panoorin pa rin natin, bigyan natin to ng reaction video dahil may Filipino-Chinese daw na financier mga tol. No, ibig sabihin nagpondo. Kaya nagkaroon ng kaguluhan mga kapatid nitong nakaraan September 21 dito sa Mendiola. Eto'y alamin natin mga kapatid at sama-sama nating bigyan ng reaction, commentary, opinion, kritisismo at kung ano-ano pa. Samahan ninyo ako mga kapatid. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Evan, anong report ang natanggap nila at sino daw ba yung pasimuno ng gulo sa rally kahapon dyan sa Maynila? Ella, ayon sa panayam natin kanina kay Manila Mayor Isko Moreno, maaaring isang abogado at Sabi, maaaring isang abogado, attorney, dating politiko na may Filipino-Chinese financer. dating politiko na may Filipino-Chinese financer, mga tol. Ang pasimuno daw, mga kapatid, ibig sabihin ito'y taliwas doon sa ipinapakalat sa mga comment section, mga tol, mga sumusuporta sa kanila na hindi daw magkakaroon ng ganitong kaguluhan kung maayos sana ang gobyerno natin, mga tol. Pero tatandaan ninyo, mga kapatid, hindi naman bago yung mga ganitong kaguluhan, mga ganitong labanan, pulis at saka mga rallyista, mga tol. Magbigay kayo ng presidente, mga kapatid, na walang nangyaring ganito. Kahit nung panahon pa nila Cory Aquino, Fidel Ramos, 'di ba, Erap, Gloria, Noynoy, sino pa ba? Duterte. Hanggang ngayon, mga kapatid, nangyayari naman 'to. 'Di ba? At makikita pa rin natin yung mga mukha ng mga rallyista, mga tol, same pa rin sila nang ipinaglalaban. 'Di ba? Ang dami nilang pinaglalaban. Pero eto kasi tungkol sa corruption 'to eh. Sabing ganon, hindi daw mangyayari yung ganitong kaguluhan kung okay lang daw sana ang ating bansa. Totoo naman sana, mga tol. Pero tatandaan natin, meron namang mga nagrally na nasa mapayapang estado pa rin. Natapos ng mapayapa. Nagsimula ng mapayapa, natapos ng mapayapa. Etong mga nagrally, etong mga nanggulo, mga tol, karamihan dito puro mga kabataan. Sa 200 plus na nahuli, mga tol, 89 doon ng minor de edad. Imagine nyo yun, mga tol, minor de edad. Yung mga totoong taxpayer, yung mga legit na taxpayer, mga tol, nandoon nagrally ng mahinahon, nagrally ng galit sila sa gobyerno, syempre, galit sila sa mga corrupt, pero nakapag-rally pa rin sila ng maayos. Kahit nga mismo, mga tol, yung ibang mga tao, di ba? Hindi rin sila sang-ayon dun sa sa mga nangyaring gulo eh. Kaya pinakamadaling sabihin, hindi mangyayari yung kaguluhan na yan kung walang nagpasimuno, kung walang nag-udyok. Diba? Yun yung totoong dahilan. Hindi dahil sa galit nila sa corrupt kasi mga bata yung mga yan eh. Talagang nag-riot lang sila dun eh. Yun lang yung ginawa nila, nag-riot lang talaga sila dun eh. Kasi kung talagang para sa bayan, bakit pati yung gamit ng bayan sinira nila? Diba? Bakit pati yung mga mga traffic lights sinira nila kung para sa bayan 'yan? Ang nasa likod ng pagbabayad sa mga kabataang nagsimula ng gulo sa isinagawang rally kahapon. Sabi bayad daw. September 21. Sa kasagsagan ng anti-corruption rally kahapon sa Maynila, nagkaroon ng paninira ng mga ari-arian ng gobyerno, pati na rin mga properties ng mga tingnan niyo mga bata Nagkaroon ng paninira ng mga ari-arian ng gobyerno. Sa tingin nyo ba naiintindihan na ng mga musmus na to yung ipinaglalaban nila? Wala, mga tol. Sila lang din yung mga batang amog dyan na nagrarayot dyan madalas. Nanang yan. Pati na rin mga properties ng mga pribadong establishmento. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, base sa kanilang initial na report, mayroon ng mga individual na lumulutang na maaaring nasa likod ng mga ito. May mga sketchy report kami na funded ng isang abogado. Naku po, sino kaya yung abogadong yun, no?
Yung abogadong bang yun, kung sino man at kung totoo man to, sa tingin ba ninyo talagang interest niya ang kapayapaan at ang kalayaan ng ating bansa? Ito ginagamit nilang instrumento at ginagamit nilang sandate, yung mga bata Kasi etong mga batang to, mga mapupusok tong mga to At saka kung mahuli, syempre, mga menor de edad, di ba, palalayain din. At isang Filipino-Chinese na dating politiko. Meron nga akong napanood mga tol, isang dating politiko din Hindi na natin syempre papangalanan. Pero ewan ko kung bakit niya nasabi yun mga tol, which is para sa akin is mali. Sabi niya gano'n, wag daw munang pumasok ang mga bata sa eskwelahan. Alam niyo yung hunger strike? Alam niyo yung hunger strike, yung hindi ka kakain hanggat hindi bumababa o hanggat hindi nangyayari yung gusto mo. Eto naman, huwag kayong papasok sa eskwelahan hanggat hindi nagre-resign yung mga korap. Sabi niya gano'n kasi syempre pag hindi pumasok sa eskwelahan ng mga bata at hindi ka nag-resign dyan, kasalanan mo pag hindi sila nakatapos ng pag-aaral bakit magiging kasalanan? Alam niyo mga tol, lahat tayo gustong mag-resign, lahat tayo gustong bumaba o gustong mawala yung mga corrupt officials dito sa ating bansa. Pero wag nating gagamitin yung mga kabataan, sisirain natin yung future nila. Dapat nga wala silang pakialam dito sa nangyayaring to Dapat ang mga kabataan nakatuon lang ang isip nila sa pag-aaral nila kasi sila yung susunod. 'Di ba? Susunod na magiging leader ng bansa, susunod na magpapatakbo ng ng bansa. 'Di ba? Pwedeng maging susunod na doktor, guro, engineer at kung ano-ano pa. Ngayon, kung sa usaping politika, mga tol, sa usapin nitong mga matatanda, idadamay natin pati yung mga bata. Ano ba talaga gusto ninyong mangyari sa ating bansa, 'di ba? Hindi ko alam kung agree kayo, mga tol, pero ako hindi talaga ako agree doon sa panawagan ng isang dating politiko na wag daw munang papasok sa eskwelahan ng mga bata hanggat hindi nagre-resign itong mga corrupt officials, di ba? Ay naku po, unang-una mga tol, alam natin wala nang konsensya yung mga corrupt officials na yun. Kasi kung may konsensya yon, unang-una hindi nila nanakawin yung pondo na para nakalaan sana sa pagsasaayos ng ating lugar para hindi binabaha. Doon pa nga lang wala na silang konsensya. Sa tingin ba natin magre-resign sila pag hindi pumasok sa eskwelahan ng mga bata? Diba? At syempre mga kapatid, napakaengot din naman ng mga magulang nun, mga batang yun kung susunod sila sa payo nung dating politiko mga tol. Diba? Tuloy natin. Those are sketchy report. Sila yung mga nagpondo doon sa mga bata. Pagtitiyak ng alkalde, pananagutin sa batas ang lahat ng naaarestong suspect, mga kasabwat at sino mang nasa likod ng kaguluhan. Sabi naman dito, bakit yung mga naarestong mga bata pananagutin agad? Bakit yung mga nagnakaw ng bilyon hindi pa rin ikinukulong? Masyado kasi kayong nagmamadali 'Di ba? Mayroon tamang proseso na dapat nating sunding lahat. Hindi natin dapat ilagay ang batas sa mga kamay natin. Di ba dapat alam na nating lahat yan Oo, lahat tayo frustrated na mga tol. Lahat tayo punong-puno na ng frustration. Pero halimbawa na lang mga tol, inapi ka. For example na lang, bibigyan ko kayo ng example. Tignan ninyo kung tatama o mali. For example, inapi ka. Di ba? Merong lumapastangan sa'yo. Siyempre, isinampa mo yung kaso sa korte. Nababagalan ka sa proseso. Nababagalan ka doon sa nababagalan ka doon sa usad ng batas. Ang ginawa mo, nilagay mo yung batas sa kamay mo, ikaw na mismo yung gumante. Nahuli ka. Nahuli ka doon sa pagganti mo. Tanong, magiging exempted ka ba? Magiging katanggap-tanggap ba yung magiging dahilan mo na bakit ako hinuhuli mo? Siya yung nagkasala sa akin. Ninakawan ako niyan Ngayon, ginagantihan ko lang, binabawian ko lang, bakit ako ikukulong ninyo? Katanggap-tanggap ba yon na magiging dahilan? Sasabihin ba ng mga pulis, ganun ba? Ginantihan mo lang ba? Kasi kung ganun na magiging katwiran nating lahat, wala nang kapayapaan sa atin. Alisin na natin ang batas, alisin na natin ang pulis. Gantihan na lang tayo lahat. Kada may magkakamali sa atin, gantihan na lang tayo. Diba? Kasi ganun ang logic mga tol na gustong ipatupad nitong mga to Oo, nandoon na tayo mga tol. Diba? Hindi nila maaresto yung mga nagnanakaw
Kasi nga kailangan muna nila ng solid evidence. Kailangan muna nila ng solid na ebidensya na talagang mag-uugnay. At the same time mga tol, merong mga sad to say nakaupong mga politiko dyan na pilit nilang ipinagtatakpan yung mga nasasangkot. Pilit nilang inaabsuelto. Ayaw nga nilang ipatawag di ba? Ayaw nga nilang ipatawag Ang problema mga kapatid kasi sila din talaga ang problema natin no? Yung mga nakaupo din yan Yun ang problema natin. Kaya napufrustrate yung taong bayan. Pero gayon pa man mga tol, lagi-lagi nating sasabihin, hindi natin maitatama ang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Dahil mahahanapan nila tayo ng butas, lalo na kung engot-engot tayong kumilos, talagang tayo madidiin. Diba? Ninakawan ka, ang ginawa mo, ginulpi mo, o anong maikakaso sa'yo? Physical injury. Pwede mo bang sabihin, kaya ako lang naman siya ginulpi kasi ninakawan niya ako? Hindi ka ligtas doon, may kaso ka pa rin. Yun ang totoo mga tol, yun ang realidad. Kaya kung nagrereklamo kayo, bakit hinuhuli tong mga to? Bakit yung mga nagnakaw ng bilyon hindi hinuhuli mga tol? Paano nanira kayo Pwede bang maging reason yun? Kaya dapat natin pakawalan to kahit nanira ng mga property to kasi galit lang to sa mga magnanakaw ng bilyon. Hindi pa rin pwedeng maging reason yun. Merong hindi sasang-ayon, alam ko kasi maraming engot ngayon. Pero ganun talaga Wala tayong magagawa. Ganun talaga ang realidad. Ayon naman sa Manila Police District, iimbestigahan nila ang mga naturang impormasyon patungkol sa mga mastermind ng panggugulo. Samantala, patuloy namang nakabantay ang ilang pamilya at kaanak ng mga naarestong individual sa labas ng Manila Police District. Sabi nga ni Mayor Isko di ba? Sa mga magulang walang iyakan. Kulang sa gabay yung mga anak nila kasalanan din ng magulang yun. Daming mga magulang nag-aabang sa labas ng police district ng Manila mga kapatid kasi dito dinala yung mga nadampot Yung mga kabataang nag-iiyakan mga tol. Meron ako nakita huling-huli siya Isa siya dun sa mga gumulpe dun sa pulis. Ngayon umiiyak na siya, tinatanong siya, bakit ka nang gulpi ng pulis? Napasama lang daw siya. Hindi pwedeng dahilan yun. Napasama ka lang. Kaya ka nang gulpi ng pulis. Wala, hindi na natin naririnig yung boses nung nagre-report. Maraming salamat. Alright mga kapatid, ayan napanood natin. Meron daw mga kapatid financier, meron daw mga nagpondo. No? Ano sa tingin ninyo? Totoo kaya yung mga nasagap na report dito ni Mayor Isko at meron daw financier na Filipino-Chinese. Sana naman walang kinalaman ng ang pagiging Chinese o pagiging alam niyo na. Sana wala namang kinalaman yun para magkaroon ng kaguluhan dito mga tol. Mapabagsak ang presidente BBM. Alam nyo mga tol, kahit naman sino iupo nyo dyan Kahit palitan nyo si PBBM, ipalit ninyo si Sara Duterte. Hindi naman din kayo makakasiguradong wala silang napakalinis nila Kasi pare-pareho silang may kaso Pare-pareho silang may problema Si PBBM mga kapatid, walang kaso sa kanya Gusto ko lang linawin sa inyo. Nadadawit lang din siya kasi syempre pinsan niya si Speaker Martin Romualdez at pumirma siya doon sa pinaka-corrupt na budget daw sa history ng Pilipinas which is yung 2025 national budget. 'Di ba? So talagang masasangkot talaga siya doon. Although si PBBM ang nag-expose ng katiwalian, si PBBM ang nag-expose ng mga ghost project mga tol, pero hindi na 'yun ang tinitignan Hindi na yun ang tinitignan ng mga taong gusto siyang pababain. Baliwala na sa kanila yung ginawang gano'n ni PBBM. Ang gusto nila palitan si PBBM noong ibang tao na gustong ihalal ng mga taong yun. Well, ay naku po, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.